Ang Nadam Festival ay isang tradisyonal na pagdiriwang sa Mongolia, Inner Mongolia at Tuva. Ang festival ito ay tinatawag na Erin Gurvan Nadam na ang kahulugan ay 3 Games of Men. Nandito ako ngayon sa pinakamalaking plaza ng Sukhothai District, Ulaanbaatar, ang capital city ng Mongolia, at sa kasalukuyang dinaganap dito ang Nadam Festival. Ang mga laro ay Mongolian wrestling, horse racing at archery at ginaganap sa buong bansa sa kalagitnaan ng tag-araw. Ang mga kababaihan ay nagsimulang lumahok sa archery at sa mga laro ng karera at ng kabayo, ngunit hindi sa Mongolian wrestling. Origin. Ang Nadam ay ang pangunahing pinapanood na pagdiriwang sa mga Mongol at pinaniniwala ang umiral ng maraming siglo sa isang paraan o iba pa. Nagmula ito sa mga aktibidad tulad ng military parades at sporting competitions tulad ng archery, horse riding at wrestling na sumunod sa pagdiriwang ng iba't ibang okasyon, kabilang ang mga kasalan o espiritual na pagtitipon. Nang maglaon, nagsilbi itong paraan upang sanayin ang mga sundalo para sa labanan at konektado rin sa nomadic na pamumuhay ng mga Mongol. Isinasagawa ng mga Mongolian ang kanilang hindi nakasulat na mga panuntunan sa holiday na may kasamang mahabang kanta upang simulan ang holiday, pagkatapos ay isang sayaw na Bielgi. Ang tradisyonal na lutuin o kosur ay inihahain sa paligid ng sports stadium kasama ng isang espesyal na inumin na gawa sa fermented horse milk o ayrag. Ang 3 laro ng wrestling, horse racing at archery ay naitala sa ika-13 siglong aklat na The Secret History of the Mongols. Sa panahon ng pamumuno ng Qing Dynasty, ang Nadam ay naging isang pagdiriwang na opisyal na gaganapin sa pamamagitan ng mga sums. Tambahay. Alam ba ninyo na dito sa Mongolia, mas marami ang kabayo kaysa sa mga tao? Nasa ratio na 1:10 ang halambilang at noon pa man ay lubhang napakahalaga sa mga Mongolians ang kabayo. Bukod sa napaka-useful nito sa buhay ng mga Mongols, ang mga kabayo ay tinuturing na key factor noong 13th century na pamamayani ng Mongol Empire. May tradisyonal silang paniniwala na ang isang Mongol na walang kabayo ay parang ibon na walang pakpak. At sinabi din ng kanilang kinikilalang dakilang pinuno si Genghis Khan, "It is easy to conquer the world from the back of the horse." Kaya ganoon na lamang ang kanilang pagpapahalaga sa mga kabayo. At noong mga panahong iyon, ang isang nomad na maraming pag-aaring kabayo ang siyang itinuturing na pinakamayaman at kinikilalang may mabuting pag-uugali.